video. Ayan, kakatapos ko lang maglaba, magluto ng almusal, linis ng mga tsinelas, at yung mag-aama ko nandun na sa baba dahil pakainin niya ng mga bata. Bakit ba namamatay yung screen? Ako kakatapos ko lang maligo at samahan niyo ako mag-get ready with me. Wala lang, papanoorin niyo lang kung paano ako maghanda papunta ng gym. Pero bago ako pumunta ng gym, ang ingay naman ng sound effect ko, patayin na natin. Ako ay mag-aayos. Naka-sports bra. Lalagay lang ako ng sunscreen. Konti lang. Kasi hindi naman tayo makaarawin. Tapos maglalagay tayo ng Lucas Papaw ointment sa aking bibig. Kasi dry siya na naman. Okay. Tapos, gusto kong mag-powder ngayon para laro ng ganda-gandahan si ate mo, girl. Gagamitin ko tong Jimilan para fresh-freshen lang habang nagbubuhat ng sarili. Ayan. O saka konti lang kasi to, very pigmented to, mawawala talaga yung mga chismis mo sa mukha mo. Yung konti lang din. Takpan lang natin yung mga hindi ka aya-aya. Nakita may isang pump lang, okay na yun, kalat mo na. Hindi ko usually ginagawa, ngayon lang. Kasi, girl, napagod ako simula umaga, gising na akekang. Kasi kakaligo ko lang, gusto ko lang maging fresh. Alam niyo guys, meron akong mga realization sa buhay, lalo nung mga nakaraang araw. Ako lang ba o kayo rin, meron kayong yung mga kamag-anak na kailangan ko pang sabihin to. Starting today talaga, wala nang kamag-anak sa akin. Wala nang ganun. Meron kasi, ang kamag-anak, hindi ko na siya ini-name drop. Malayong kamag-anak naman na siya actually. By the way, naglalagay lang ako ng powder na Abcd in the shade of honey. Konti lang din para maset lang yung Jimilan na cushion. So yun na nga, balik tayo. Meron kasi akong pinagtanungan. Nung hindi pa siya nakakaalis, girl, very close kami, ganyan. Kung hindi niyo matatanong, ako kasi yung introvert kasi ako. Pag hindi ako pinapansin, so dead man lang din ako. Pero wala akong sama ng loob ba. Kaya ako nung nauuna, parang natakot kasi akong madedma, ganun. Pero hindi ibig sabihin hindi kita pinapansin, snub na ako. Pero balik na nga tayo, yun na nga, nung hindi pa siya nakakaalis, girl, papuntang ibang bansa. Very close kami, ganyan. Sige, vlog tayo, ganito. Punta kayo dito sa province, ganun. Tapos, di ba, itong partner ko, nag-ibang bansa na siya noon. Nagtanong kasi ako, ate, saan yung yung agency mo? Ganun. Wala lang, gusto mo lang itanong. Kasi, di ba, close naman kayo. Akala ko lang pala yun. Naglalagay na ako ng blush on ate. Gamit ko yung strokes. Naglalagay lang ako konti. Para mamula-mula tayo. Habang biniblend ko to ate. Kahit nito lang last year na nag-chat siya. Kasi parang nag-add as friend ata. Ako or siya. Hindi ko na matandaan. Ang gulo ko magkwento. Ang daming hanash. Ang gandang tanong ko, hi ate, anong agency mo? Kasi although marami akong alam na agency, gusto ko lang matanong kung ano yung agency niya. Ang dami ng agency, diba? Alam ko naman, dahil gusto ko lang chumika sa kanya dahil feeling ko nga, close kami. Akala ko nga close kami. Kaya nagtanong ako, aba ate, ang sagot niya sa akin, alam mo kung ano? Di ba nasa abroad na yung asawa mo? Like, huh? Anong connect? Iba naman yung partner ko sa ako, di ba? Kaya parang, ang aga ko kasi natutulog. So, nasagot siya parang mga bandang 10 p.m. na. At nabasa ko siya ng 4:30 a.m. Dahil na ako kaaga nagigising. Di ba? Parang, bakit ganun yung sagot mo na? Sobrang layo naman. Tapos na-realize ko nung madaling araw na yun na tama rin naman nung nag-ibang bansa siya, di ba? Wala naman din siyang pinagtanungan, ganyan. Kaya ang na-realize ko lang, yung mga daan or yung kapalaran natin, wag mo nang iasa sa iba or wag ka na magtanong, ikaw na lang mismo ang humanap or gumawa ng paraan sa sarili mong landas. Gets mo ba? Andiyan naman ang Lord sa'yo, kung ibibigay sa'yo, kung para sa'yo, para sa'yo. Dahil ko lang realization sa buhay nung oras na yun. Dahil tapos na ako mag-blush on, magkikilay naman ako. Gamit ko tong Ever Belena na paubos na siya. Alam mo ate, ito pa ang dyan matindi, hindi ako mahilig magtanong ha. Alam nyo yan, hindi ako pala tanong talaga. Ako yung gagawa ng sarili kong paraan para, pero dahil nga ganun. Kahit sino, never ever na akong magtatanong sa inyo. Kung anong nakikita nyo sa akin, ito na yun. Kung ano yung pinupost ko sa social media, yun lang yun. At wala na kayong iba pang malalaman. Alam mo atin na-realize ko, huwag mong iaahas sa iba kasi meron din nangyari sa akin na
senaryong ganun eh. Dami kong balak sa buhay ko. Alam mo ba yun? Pero nagdedepende ako sa parang sa iba. Kasi sabi nila, ganito ang gawin mo. Kasi etong gantong paraan, ang hirap kasi. Ang daing masasagasa ang tao. Parang, tapos, dahil sinunod ko yung mga payo na yun, girl, nasira yung mga balak ko sa buhay ko. Alam mo ba yun? Nangyayos ko lang, bakit ang daming ganong klase ng tao, no? Kasi ako, kung ako yung nasa lagay niya, for example lang or ewan ko kasi hindi ko pa naman nag-try, nagsasabihin ko, uy, tara, sige dito sa agency na to, ganito, apply ka rito, kung gusto mo i-try, mga ganun. Parang ayaw ka nilang umangat, madaling salita, mga ganun. Parang ayaw nila na masasatawan mo sila, mga ganun. Parang gawa ka ng sarili mong paraan, girl, which is tama naman. Pero nung nabasa ko yung reply na yun, sabi ko talaga, never, ever, ever na ako magtatanong ng kahit na ano. Saka, huwag din nagpapakilaman yung mga ano ko sa buhay ko. Ginagawa ko. Kung nakikita nyo yung kaloko sa social media, wala kayong pake. Buhay nyo ba to? Ha? Di ba hindi naman? Kung ikaw successful ka na sa life mo, go. Ngayon, ang na-realize ko, handa naman ako pa rin makinig sa mga payo ng ano dyan. Pero ang akin pa rin ang masusunod, okay? Kasi once, twice, thrice, sumunod ako, nasira lang yung mga plano ko sa buhay. Kasi at the end of the day, yung mga nagsasabi sa'yo na yun, meron din silang sariling buhay, meron silang sariling pamilya na, di ba, mas binibigyan nilang priority yun. Kesa sa pinangako nila sa'yo, mga ganun. Alam niyo ba, hindi naman ako nagdadamdam Pero, ang dami ko lang din pinanghihinayangan. Pero alam ko namang andyan lang ang Lord. At alam kong hindi niya ako papabayaan. Siguro yung mga nangyari na yun, rejections, ganyan. Siguro nilalayo lang niya ako sa mga pwedeng mangyari sa akin. Hindi maganda. Pero ang main point ko dito, girl, never ever na akong makikinig. Ay, hindi. Makikinig ako, pero yung akin pa rin ang masusunod. By the way, tinaturuan ko lang ng BYS na brow definition kit yung Everbileno. Tapos ate, magkakaroon lang ng lashes. Alam nyo ba, ang pangarap ko talaga ay ang makapag-barko. Kaya ako nag-take ng housekeeping nun. Kaso, ang dami nangyari, hindi ko na para isa-isahin. Ang daming plano, ang daming pero hindi siya natuloy. Pero, it's okay. At paano naman, nakaka-survive pa rin ako. Sabi nga, di ba, yung provision ni Lord ay hindi nalilate, hindi rin advance. Sinibigay ito ng Lord kapag yung mismong kailangan mo na siya. Diba? Naging ano pa tayo dito, pastora. Hindi pa gayahin si Alvin Aragona, nanggigigil ako sa inyo. Nakapayo ko sa inyo, pag meron kayong gustong gawin, sarilihin nyo lang. Huwag nyo na siya para i-broadcast pa kung kani-kanino. Alam niyo, mas malala nga, kahit ka mag-anak, girl. Huwag mo nang sasabihin. Kasi minsan kahit ka mag-anak mo pa yan. Sila ang evil eye ng buhay mo, ganun. Pero hindi ko nilalahat Pero yun na nga, dahil alam mo, simula bata pa ako, alam ko na ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Meron din mga times na question ko na si Lord. Pero last Sunday, kinausap na ako, be. Sinagot naman ako ng Lord sa mga question ko. Kaya, pinapaubaya ko na sa kanya lahat. Alam kong God is in control. Meron mo akong yung akala ko imposible. Naganasan nyo na ba yung feeling nyo, lahat ng tao walang tiwala sa inyo kasi hindi ka naman nakakaangat-angat sa buhay. Girl, ang sakit nun. Ay, talaga, wala kang katiting ka lang. Kung hindi nyo pa naranasan, napaka-bless nyo naman. Kung gusto nyo yung mga gantong usapan, mag-comment kayo, girl. Marami akong ikikwento sa inyo. Ang dami kong naranasang hindi maganda sa buhay na nagbigay sa akin ng lesson. By the way, naglalagay lang ako ng mascara from JMCY. Alam nyo bang nag-take ako ng housekeeping before? Pero yung mga plano ko doon, ate, hindi siya natuloy. Kasi may mga nangyari at meron akong mga payo na sinunod. Pero, okay lang, sige. Kaya starting talaga nung na-receive ko yun sa sagot na yun sa kamag-anak ko. Diba? Kamag-anak pa yun Sabi ko talaga, very mali yung susundin mo sila. Tapos at the end of the day, may itchapuera ka lang.
Tapos ate, tatanggalin ko na yung ano. Tapos kung magli-lip tint ako. Pili lang akong konting lip tint na very dugyot na siya. Tapos, maglalagay ako ng JMCY na matte lip cream. Tapos why not? Bongga! Saan ka pupunta? Wala lang, sa gym. So, yun lang naman ate. Comment naman kayo kung nakaka-relate kayo sa mga ganitong senaryo sa buhay. Para bang ano, yung feeling mo, wala kang silbi kasi gano'n yung tingin sa'yo ng mga tao. Parang, paano makakaano yan? Hindi naman nakatapos yan. Wala naman trabaho yan. Ang hirap lang naman yan. Wala naman silang pinagkakakitaan. Ganun ate. Gigigil ako talaga sa inyo. Kaya alam mo ate yung pangarap, ganun kalaki talaga. Hindi nyo kilalaan Lord kung paano kumilos. Kaya sana naman, di ba, very judgy dyan. Nakunguha ako ng lotion ng anak ko kasi tatap daw tumayo and then lotion. And this is the final look, bakla. Hindi gym lang yan, di ba? Yun lang naman ate, kung gusto niyo pa ng part 2 sa kwento ng kamag-anak, comment down below. Saka, sige naman na, i-follow mo naman yung page ko. Saka share mo na rin. Yun lang for today. Bye!